Magandang araw sa ating lahat. Ito may ni-repair tayo. LED TV. Yan, naka-plug in na. On na rin yung standby power. Sunod na gawin natin dito ay i-turn on natin itong LED TV. Okay. Bali, tingnan natin yung magiging display nito sa screen. Ayan, i-turn on ko na yung TV. Tingnan natin mabuti. Yan yung kanyang problema. Kumislap lang siya. So, nag-attempt siyang mag-display tapos nag-turn off kaagad. Yan. Tingnan natin. Kulay blue. Ibig sabihin, gumagana na yung system. Yun nga lang, walang display. Pero check natin kung may backlight. Wala tayong maaninag na backlight. Sa ganitong problema, huwag po tayong basta-basta kaagad magpapalit ng backlight. Ayan, na-unplug na natin. Gawin natin dito, check muna natin yung board. Yung i-check natin dito kung meron bang capacitor na lumulobo, may sunog ba na electronic parts. Yun yung titingnan natin dito. Ayan. So, halos iniisa-isa natin ang bawat electronic component dito sa board ng LED TV na nire-repair natin. Tingnan natin ito. Ayan. Blueted yung capacitor. So, ang gagawin natin ay papalitan natin itong capacitor. Baka ito lang yung sira. Kaya hindi nagkakaroon ng display. So, dito, tanggalin muna natin yung mga connectors mula sa board. Fast forward tayo para hindi na masyadong umaba itong ating video. At ito na po yung capacitor na sira, natanggal na. 330 microfarads, 35 volts. Ayan. Dahil wala tayong available niyan, bali ito lang po yung available natin dito, 470 microfarads, 50 volts. Yan po ay pwedeng-pwede. Siguraduhin lang natin na mas mataas yung capacitance rating ng capacitor na ipapalit natin at ganun din yung working voltage.
Pero mas mainam pa rin kung magkaparehas yung capacitance rating at saka working voltage rating ng capacitor na ipapalit natin. So, bali, pinapakita ko dyan yung pagkabit ng capacitor. Sa pagkabit ng capacitor, siguraduhin po natin na ito po ay nasa tamang polarity. Ibig kong sabihin yung terminal ng para sa positive ng capacitor dapat po ay konektado doon sa board na para sa positive. Ganon din yung sa negative side ng capacitor, yan po dapat ay sa negative side ng board. Kung makikita natin dyan. So, ayan, naipasok na natin yung terminals ng electrolytic capacitor na ipapalit natin. Sunod natin na gagawin dyan ay ihihinang natin ito. Yan, tingnan natin yung sign na yan, symbol na yan ay negative. So, yan po ay tama na. Ayan. So, ihinang na lang natin ito. Tapos, pag nahinang na natin, set up natin ulit yung mainboard at saka yung kanyang mga ang connectors. Tapos, mag-testing tayo. At iyan na, naibalik na natin o naikabit na natin ang capacitor replacement. Yan, nahinang na natin. Tapos dito, chinek natin yung capacitor kung ito nga ba ay sagabal, kung ibabalik na yung back cover ng LED TV. Yan, pinapakita ko lang sa inyo na yan yung magiging setup. So far okay naman, hindi naman siya sagabal kung sakaling ibalik na yung cover ng LED TV. Okay, so sunod na gagawin natin dito, ito po ay itesting natin ulit. Balik lang natin yung mga wires, yung mga wiring connections, balik lang natin yan, tapos testing natin. Plug in natin ito sa power source. Yan. Plug in natin ito sa power source. Tapos, tingnan natin. Ayun. Nagkulay red na yung standby power. Ibig sabihin, ready for turn on na ito. Gagawin natin dito ay i-turn on natin ang unit. Nasa likod ang pag-turn on nito kasi andun yung power button, I-turn on ko yung power button switch. Ayan, nag-display na ang ating LED TV. Tingnan natin. Ayun. Okay na. Naayos na natin itong LED TV. Bali, ang naging problema nito, wala siyang display. Nagdi-display siya pero sandali lang. Mabilisan. Tapos, nung chinek natin, bloated yung isang capacitor na 330 microfarads. Tapos, yung ginawa natin, yan po ay pinalitan natin ng bagong electrolytic capacitor. Okay? Makikita natin yan po ay okay na. Hindi na siya nawalan ng display. Hanggang dito na lang itong aking video tutorial. Kung meron naman kayong natutunan, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.